Good morning mga kaibigan! Hello sa inyo! Kumusta po kayo mga kaibigan? Welcome po dito sa bahay. Dito po ako ngayon mga kaibigan. Kakatapos ko lang magligo and then meron tayong update mga kaibigan sa buhay ko sa Agusan Mars. Update natin sa ating bahay mga kaibigan. Meron pong pumunta dito mga kaibigan na tiningnan po niya yung bahay natin mga kaibigan kung gaano kalawak. And then na ano ako mga kaibigan, na surprise ako kasi hindi ko alam. Kakaligo ko lang, tapos pag ano mga kaibigan, mayroong pambot na nag-ano mga kaibigan, humihina yung yung takbo niya, tapos dito pala sa akin nag-drop. Tapos sabi ko, sino kaya yan? So sa pagdating mga kaibigan, sabi niya, saan daw si Dudong Junjun? Sabi ko, nandun sa sa umahan, kami ngayon mga kaibigan, nagpagabas kami ng kahoy para po budget natin doon sa kusina mga kaibigan, para mapanday na po yung kusina natin, yung mga kaibigan, yung abuhan at saka yung dirty kitchen mga kaibigan, yung lababo at saka mga kaibigan, mga cabinet, kung maano natin mga kaibigan, kung meron na tayong kahoy, kasi kulang kami sa kahoy mga kaibigan. Sobrang laki pa talaga ng kahoy mga kaibigan. And yun, yung tao nandun na sa itaas mga kaibigan, pumunta na sa pala siya mga kaibigan, pintor. So grabe si Dudong Junjun mga kaibigan, ka-excited talaga sa bahay namin na mapinturahan, pero hindi pa siya tapos. Pero sabi lang daw ng tao na gusto lang daw niya tingnan yung lawak ng bahay ko, kasi maano na niya kung ano yung bagay na color or mga paint na kailangan mga kaibigan soon pagtapos na. So ito po yung update natin in this morning mga kaibigan, sa ating house mga kaibigan. Ngayon busy ako mga kaibigan, kasi nag-prepare tayo ng breakfast. So kailangan ko siguro pumunta doon para makita ko kung ano yung update, kasi wala dito si Dudong Junjun. And yun mga kaibigan, maulan na sa lahat ng naapektuhan ng low pressure area na So kagabi mga kaibigan pala, si biyanan ko dito na naka-idlip si mama mga kaibigan, kasi hapon na nakauwi si mama, kasi sila ng guna doon sa school nila Iman. And then ngayon 27 mga kaibigan yung graduation nila Iman. So yan, si mama busy din doon sa Tabok, and nakatulog siya kagabi dito kasi inulan siya mga kaibigan. Alas 5 na siya nakauwi, kasi galing nagbinta ng ice candy niya. Kasama niya si King, hindi ko na nga nakunan kasi lobat yung phone ko, kasi brown out dito sa amin mga kaibigan ng isang araw. Alas 8 na nga nagkailaw mga kaibigan. So kahapon nagsimba kami na walang mga music, walang magamit na microphone, kasi lobat din yung mga speaker namin, kasi kami mga kaibigan ba, yung bang nagkumpiyansa ba na hindi namin chinarge yung mga namin mga speaker. Kaya yon, nagsimba kami na walang kuryente mga kaibigan. So ito mga kaibigan yung epekto ng low pressure dito sa amin. Sobrang hupa ng Agusan River, pero sa ngayon mga kaibigan, tumubo na siya konti. So ayan, dito mga kaibigan, malapit na yung mga kaibigan, yung dadaanan natin noon. Sobrang baba namin dito sa Agusan River, pero sa ngayon mga kaibigan, umangat na tayo. Ayan, makulimlim pa rin. Ayan mga kaibigan, tara, meron pala akong chika sa inyo mga kaibigan, kasi malayo pa yung sahod natin, kaya pinapunta ko si King doon sa sa tiya nila Ate Aileen na nakasikan ni Dudong Junjun mga kaibigan. Pinautang ko doon mga kaibigan ng manok para ulamin ng mga gabasero ngayon na morning mga kaibigan, kasi wala tayong budget lang po talaga pang bayad ng mga kaibigan ng bayad sa gabasero. So ito na si King mga kaibigan, dumating na, nautusan ko na si King mga kaibigan, mapakinabangan na si King ninyo. So ayan. Thank you, masugo na ka. Thank you King. Mga kaibigan, hala, thank you po. Shout out po sa sa auntie ko sa auntie nila Dudong Junjun na nagpautang sa akin para makaulam yung mga gabasero ko mga kaibigan, kasi yung pinaulam ko kagabi, dito na kasi sila natulog. Daing po yung pinaulam ko, yung pinakita ko sa inyo na giant mga kaibigan. So ito daw yung utang ko. Sabi ko dito mga kaibigan, due date ng bayad ko is ngayong sahod ko. Ayan yung utang natin mga kaibigan in this morning. Ayan yung utang ko mga kaibigan sa tindahan.
Para lang makaulam yung gabasero natin sa sahod natin, bayaran to. Thank you. Yung malambot mga kaibigan, kaya inahanuhan ko pa ng tubig doon. So ngayon mag-slice pa tayo. So hindi ko na nga sila hindi sila maka-breakfast kasi hindi pa tayo nakaluto ng ulam. And sila doon Junjun hindi pa nakabalik nang doon pa sa umahan mga kaibigan. So sabi ko add na lang niya ako sa messenger kasi mag-ano lang kami kung in case na mayroon na mga kaibigan tayong budget. So yun po yung update natin mga kaibigan. So magluluto muna ako ngayon habang habang nagbigay ng quotation mga kaibigan sa mga kailangan nilang bilihin, and then ma-price na nila mga kaibigan. So yun po yung update natin sa ating bahay sa Agusan Mars. And update ko na lang sa inyo kasi ngayon naman May, hindi po talaga ako nakapagpanday mga kaibigan. So sabi ko sa panday ko June na lang kami kasi nga angat yung mga closing. So kami mayroon din kaming lakad. So kapag nagpapanday ako nung 26 mga kaibigan, kasi sabi ng panday ko 26. So sabi ko hindi na lang muna kasi apiki mga kaibigan, and then paalis kami. So uwi na naman siya. So gusto ko na straight yung trabaho mga kaibigan. Sa June na lang ako mag-start. So makasahod tayo ngayong 29. So anuhanan ko na lang sila ng mga nila yung pangbayad. So June sila mag-start mga kaibigan. Hanggang saan po yung matatapos yung ating bahay. Kasi kulang po talaga yung kahoy. Ang dami pa palang kulang sa ceiling and then sa kusina. And then marami pa mga kaibigan. So update ko na lang sa inyo. Sana mga kaibigan, hinihingal na si kaibigan ninyo. So salamat po na nandyan kayo mga kaibigan, kasi kayo na lang yung mapagsabihan ko ng problema ko or anong man ang nangyayari sa buhay ko mga kaibigan. Salamat po sa inyo. And ayan, tapos ko na pag-slice yung manok natin. And nag-alala ako mga kaibigan, baka sobrang laki ng sobrang laki ng magagamit na materials. So ito na mga kaibigan yung sinulat nung si kuya, ayan mga kaibigan. So sabi niya hindi daw niya ako mabigyan ng mga price nito kasi baka nag-iba na naman yung price. Pero sabi niya sa akin na hindi daw ito baba ng 20k daw mga kaibigan. Yung budget natin sa pent lang to mga kaibigan, 20k daw mga kaibigan yung kailangan ko paglaanan. Wala pang yung sa kanila mga kaibigan, sa kanilang pakyaw kung magkano yung hingi nila sa akin nito mga kaibigan. So sabi ko sa kanya, okay, thank you kuya, soon kapag tapos na po yung bahay ko. Sabi niya, malaki-laki pa talaga ma'am yung yung bahay mo, malaki pa yung kulangin ko. Oo, sabi niya okay lang, at least na napuntahan ko na, natingnan ko na, and hindi ka na mamroblema sa amin na lahat. Magandahan na yung bahay mo soon, kami yung magpipent niyan. So ayun mga kaibigan, sobrang ko pa talaga, yung bang stress pa talaga po ako kasi ang dami-dami pa po kailangan paglaanan. Pero si Dudong Junjun ninyo mga kaibigan, inaanuhan niya na talaga, advance talaga si Dudong Junjun ninyo mga kaibigan, kasi ang laki ng tiwala niya na makakaya talaga namin, na makatransfer na kami mga kaibigan. Sobrang sikip, sobrang mga kaibigan ba, yung bang igang kaayo, alingaot kayo mga kaibigan. Wala kaming gamit dito, wala kaming mga electric pan, wala kaming mga mga kaibigan. So sabi ko soon bawi tayo soon na lahat ng mga kwarto ni Laking, kahit electric pan lang mga kaibigan, kahit hindi na kami maka-apply ng aircon, basta importante mga kaibigan meron lang silang mga sariling electric fan doon sa kanilang mga kwarto mga kaibigan. So ayun po, yun po yung kailangan kong pagbudgetan. Sabi niya mga kailan siguro sabi ko siguro mga August mga kaibigan, sabi ko sa kanya. Pero update ko lang sa iyo kuya kapag tapos na talaga. So sabi ko add mo na lang ako sa ko niya. So yun, umalis na sila mga kaibigan. Hindi ko na napakita sa inyo na nagpunta siya doon sa bahay, nakita na daw niya yung bahay. And then meron siyang suggestion mga kaibigan. Ayan, nagluto na tayo. Sabi niya sa akin, ma'am, suggest ko lang sa iyo na para hindi ka na malakihan, para hindi ka masyado mamroblema, ma-stress. Suggest ko sa iyo na hindi ka magamit ng, kung hindi ko man makaya mga kaibigan, yung mga PVC ngayon na nilalagay sa walling, gamit mo sa ceiling mo, malakihan ka po talaga ng paint. Kasi siya yung bang, sabi niya sa akin mga kaibigan, para mas maging matibay mga kaibigan, lalagyan daw ng sulignum before yung paint para daw maging tibay. Pero sabi niya sa akin na na lang yung gagamitin mo, Hardy Light, Hardy Flex, ganun mga kaibigan, yung gagamitin ko daw sa ceiling ko para makasave daw ako ng paint. So yun po yung suggest niya sa akin. So okay naman yun mga kaibigan, kasi para na din hindi din hassle na
Kasi yun, magigiba din yun mga kaibigan, kasi hindi natin alam na yung ano ko, yung yero ko mayroong mga butas, kaya matutuluan yung ano natin, yung plywood. Kaya madali lang yun mga kaibigan, masira. Pero yung hardiplex, hindi siya masira mga kaibigan. Ano lang yun, lulot. Matibay naman yung hardiplex kahit mababasa siya. Kaysa sa plywood mga kaibigan, yung bang magburot ba? Yun ba mga kaibigan, yung plywood kapag mabasa. So yun po yung suggest na sa akin. So okay yun mga kaibigan. So sabihin ko na lang sa mga panday ko kung okay sila mag-apply ng Hardilite or Hardiplex. Ayan. Bawin ko na lang to mga kaibigan. So para mawala yung amoy, nilapuan ko muna to mga kaibigan. Kailangan natin siya lapuan para makuha yung baho mga kaibigan ng lansa ng manok before natin siya isabaw ulit. So ang lalaki na ng mga slice ko mga kaibigan, kasi nahirapan talaga ako. Ayan, baka dumating na sila Dodong Junjun na wala pang ulam. Sana sila mga kaibigan, nakauwi na sila. Hindi pa yun sila nag-breakfast. So ready naman yung breakfast natin. Ayan, yung gabasero. Ayan na mga kaibigan, napakain na natin yung ating mga doon, baba. Pakain na natin yung ating mga gabasero mga kaibigan, and busog na busog sila mga kaibigan sa ating tinulang manok. So ayan naman mga kaibigan, naawa na naman ako sa mga teacher kasi graduation nila ngayon. Tapos ilang balik na si ma'am dito sa akin na maghiram ng generator mga kaibigan, and first niya pagpunta dito mga kaibigan, wala si Dodong Junjun kasi doon sa umahan. Tapos pagkakita siguro niya kay Dodong Junjun na pauwi na dito sa bahay, pumunta siya ulit mga kaibigan para maghingi ng tulong na itap yung generator. So si Dodong Junjun naman ninyo mga kaibigan, hindi siya kabisado sa generator namin kasi kapag mga ganyan-ganyan na mga kaibigan, sa cleaner lang talaga siya. Pero pag yung gagamitin na mga kaibigan na magtatap ng mga extension mga kaibigan, mga kaibigan, ayaw niya mga kaibigan, baka daw masunog. Kaya ayun, sana na nahanapan na ng paraan doon mga kaibigan. So pinahiram na namin yung generator namin. Walang problema mga kaibigan kung maghiram sila. So nang doon na, pinupunta ko na si Dodong Junjun, sabi ko i-try mo lang yung best mo kasi kawawa naman, alas 9 na, hindi pa sila naka-start sa kanilang closing day. Kaya sana okay na doon mga kaibigan, and maulan mga kaibigan, kaya siguro brand out. So mayroon siguro mga nasira doon, kaya walang ilaw dito sa amin ngayon mga kaibigan. So yun yung update natin. So yan, magligpit na tayo ng ating kinainan mga kaibigan. Mga kaibigan, magpunas muna tayo, and nag-chat kami ni Ate Arlene mga kaibigan about sa school nila ni Eileen mga kaibigan sa next year mga kaibigan na school year. Nagtanong siya sa akin mga kaibigan kung itutuloy ko ba talaga na doon si Eileen mag-school sa Bayugan mga kaibigan as a private student mga kaibigan. So sabi ni Ate Arlene na anong grade na si Eileen soon. So sabi ko grade 3 na. So sabi ni Ate Arlene morning at saka hapon na yung klase nila Eileen kung grade 3 na siya mga kaibigan. And tapos yung monthly mga kaibigan doon sa ADSCO, sa ano nila mga kaibigan, is 950 yung monthly mga kaibigan. So okay naman yun, makakaya naman natin yun mga kaibigan kasi monthly. And paglaanan ko yun mga kaibigan para naman basta para kay Eileen mga kaibigan. Anuhin ko talaga mga kaibigan, yun naman yung way ko kung bakit ako nagpupursige na mag-vlog para sa kanila to, sa pamilya ko mga kaibigan. And sabi ni Ate Hack na sabi niya sabay na tayo magpa-enroll kay Suy at saka kay Eileen doon sa ADSCO na private school mga kaibigan. Maganda daw doon kasi meron ng aircon with security guard mga kaibigan. So safety daw si Eileen doon mga kaibigan. So nag-alala din ako mga kaibigan, and din si Dodong Junjun na kasi naawa kami kay Ate Arlene kasi maliit pa lang si Tio at saka si Soy. So baka ma-stress siya mga kaibigan. Pero si Eileen mga kaibigan, marunong naman siya maligo or mangdamit mga kaibigan, or ano yung kailangan, yung ano lang, yung paghatid lang doon mga kaibigan. So sana
makadesisyon na kami mga kaibigan kung saan talaga namin si Aileen, kasi meron kaming suggest ni Dudong Junjun na doon namin siya sa bayan ng La Paz pa school, tapos doon namin siya, nabanggit ko na yata yan sa vlog ko, na doon ko siya ilalagay sa panday ko doon sa La Paz. Pero mga kaibigan, nag-alala din kami kasi medyo mga kaibigan ganon doon mga kaibigan, kaya sabi ko doon kay Ate Arlene, madali lang doon kung ano yung mga kailangan din kasi highway, kung ano yung kailangan kainin ni Aileen, mabibili, ganun mga kaibigan. Kung ano yung mga kailangan niya sa school, madali lang mga kaibigan. So dito, ang hirap mga kaibigan. So, yun, magdesisyon pa kami mga kaibigan. Update ko na lang sa inyo kung saan si Aileen mag-school in this 2025, 26 mga kaibigan, sa kanyang pag-school kung saan mga kaibigan. And then merong sinend sa akin si Ate Hak na kailangan ng mga, kung ano yung kailangan mga kaibigan na ma-enroll mo yung bata doon sa ad school na private school. Sinend na ni Ate Arlene, so tingnan ko na lang mamaya mga kaibigan kung ano yung mga kailangan para pagpunta ko doon sa Bayugan, ready na lahat mga kaibigan. So yun po. Kaibigan, mayroon na akong narinig doon na microphone. So natap na siguro nila yung generator. Ayan, busy sila mama doon mga kaibigan. Nagpaabuno din sila mama ng mais nila. Tapos na po yung kay Hak, yung kanila mama na naman. So yun po. So andito na sila Dudong Junjun mga kaibigan. Nagready na din sila para sa sinso ng kahoy natin mga kaibigan.